Mayroon pong isang napakalaking sanib-puwersa sa West Philippine Sea, mga bansa, mga sangkay na malalakas kakampi ng Pilipinas, ang ngayon nagpapasakit sa ulo sa China. At ngayon nga mga sangkay, mayroon po mga pagbabanta. Ngayon, alamin po natin ng mas malawak pa ang kaalaman tungkol po dito sa sanib-puwersa na papasukin mismo daw mga sangkay itong West Philippine Sea. So, pandaigdigang balita tayo mga sangkay. Shoutout nga pala sa lahat ng mga nandito, nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga kababayan po natin. Okay guys, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page para marami rin po kayong makita mga sangkay na mga content natin. Okay guys, ito po yung balita. Mula po ito sa TV5, Balikatan 2024. So alamin po natin ito mga sangkay kasi ito daw po yung malaking sanib-puwersa ngayon ng mga kakampi ng Pilipinas na nagtatanggol dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, medyo may mga banta na po sa ating bansa na ginagawa ang China na magdudulot daw po ito ng mas delikado pang sitwasyon. Tingnan po natin. Bakit parang napaka-controversial nitong paparating na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika? Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jiang, ang panghihimasok ng dayuhan daw sa isyu ng seguridad ng isang bansa ay lamang magre-resulta sa greater insecurity para sa Pilipinas. Okay, so yan, mga sangkay, para ang dating, itong gagawin nyo, maglalagay sa Pilipinas sa alanganin. Ayon po dito, kung titingnan po natin itong kanilang statement. Pero kung tutusin, ito na po ang ika-39 na balikatan exercises sa pagitan ng US at ng Pilipinas. Kaya hindi na po bago ang mismong balikatan. So, hindi bago, hindi na rin bago yung banta. Noon pa man mga sangkay kasi, naririnig na po natin na every time or bago or after ng balikatan exercise, lagi pong may tawag dito, banta itong China. Pero ngayon kasi, ang kaibahan, no? Buong West Philippine Sea, ang pagkakaalam po buong West Philippine Sea, dadaanan, tatahakin po nitong mga warship, nitong mga kakampi ng Pilipinas. At dito malalaman nyo kung sino-sino itong mga sangkay. Sa international treaties kasi, ang 12 nautical miles mula sa ating baseline ang tinatawag na territorial sea ng isang bansa. Ibig sabihin po, yan talaga ay pag-aari natin, 12 nautical miles. Sa matagal na panahon, hanggang dyan lamang po ang balikatan exercises, hindi po nalalayo sa Luzon o sa Palawan. Sa unang pagkakataon, ang balikatan ay i-extend hanggang sa 200 nautical mile exclusive economic zone natin o EEZ. So, sa madaling sabi mga sangkay, tatahakin po nito halos buong West Philippine Sea. At posibleng madaanan ang pinagkukutahan ngayon ng mga barko ng China. Kaya po medyo hindi ko alam kung ano ang pwede magiging takbo nito. Pwede bang mag-meet siya ito ng mas matinding problema? Or pwede naman mga sangkay mag-meet siya ito ng pag-atras ng China sa mga dadaanan nitong mga warship. Mga malalakas ito ng pandigma nitong mga bansa na nasabi dito mga sangkay. Ngayon, parati natin narinig yung EEZ na yan, pero marami ang hindi pa rin nakakaintindi nito. Ang EEZ po ay hindi pag-aari ng isang bansa. Yan po ay nasa international waters na. Pero ayon sa UNCLOS, ang bansang may sakop ng EEZ na yan ay siya lamang may karapatan na gamitin ng mga yamang dagat dyan. Kaya nga po exclusive economic zone ang tawag. Eksklusibo lamang sa isang bansa. Kaya sovereign rights po ang pinag-uusapan dyan, hindi po sovereignty. Sa Balikatan 2024, magkakaroon ng joint maritime exercises ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, US Navy, US Coast Guard, at pati na rin ng French Navy dyan po sa ating EEZ. So, mga sangkay, ayan po. Amerika, Pilipinas,
Kaya po medyo asartalo po dito ang ang China. Ewan ko, mainit talaga dugo nila sa China eh. Sa Amerika, itong mga Chinese. Yan po yung kulay pula sa mapang ito. Pero kung titingnan mo po ang mapa, kasama sa area na yan, ang inaangkin ng China na kanya raw teritoryo, ang natawag niyang 9-dash line. Narito po sa itaas, itong kulay dilaw, ang Scarborough Shoal, kung saan hinaharangan ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine fishing boats. Nasakop na po yan ng China. At ito naman sa bandang baba, pasok pa rin sa EEZ, ang Ayungin Shoal, kung nasaan ang BRP Sierra Madre. Dito yung parating may kiskisan dahil tinataboy ng Chinese Coast Guard ang ating mga barko sa kanilang resupply missions sa BRP Sierra Madre. So ang tanong, dyan ba dadaan mga sangkay itong mga, yung sinasabing pag nagkaroon ng Balikatan 2024? Yan ba yung tatahakin mga sangkay? Lahat po yan pasok sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Sa bahaging yan ng ating EEZ na inaangkin ngayon ng China, diyan po maaring maglayag at magsasagawa ng balikatan ang tatlong bansang yan. Yan. Yan na nga ang sinasabi natin mga sangkay. Dadaanan. Andyan po yung mga Chinese. Naiisip nyo ba mga sangkay ang posibleng mangyari? Every time na may dumadaan dyan na Pilipino, mga naghahatid ng resupply mission papunta po sa isang barko nating nakasadsad sa Ayungin Shoal, ganito po ang eksena. Nadadali po ng water cannon itong mga maliliit lamang po na barko ng Pilipinas. Ayan po, yan ang ginagawa ng China. So, ang tanong dito, makakadaan kaya? Diba? Makakadaan kaya? O aalis kaya itong mga Chinese dyan habang nagsasagawa ng balikatan exercise? Kasi ano yan mga sangkay? Anong ba tawag dito? Nakapwesto dyan yung China eh. Yan ang sinasabi po natin na pilit po nilang pinasok yung lugar na yan. Diyan po may tinatawag na secret agreement daw si Tatay Digong sa China na ngayon, controversial ito mga sangkay, pinag-uusapan ng marami. Ang tanong ngayon, kung ano ang gagawin ng China? Di ba? Yan din yung tanong ko, guys. Halimbawa, sila ba'y magwa-water cannon muli? Yeah. Yan ang tanong, mga sangkay. Mag-water cannon kaya ulit sila? Yung mga warship, gaganyanin kaya nila, mga sangkay? Isa pang bagay ang pagsama ng French Navy sa balikatan exercises. Una pong pagkakataon yan. At hindi Grabe French, Philippines, United States of America. Yan po, mga sangkay. lang yan. Baka sa susunod taon, kasama rin po ang Japanese Self-Defense Forces sa balikatan. Ang Australia, nagpadala rin ng ground forces para sumama sa ground component ng balikatan. So, andito rin yung Australia. Hindi lamang po yan, maraming bansa ang magpapadala ng mga official military observers sa balikatan. Kasama na po ang Germany, Brunei, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, at pati na rin po ang Vietnam. Grabe, ang dami mga sangkay. Ang dami. Ayan, tingnan nyo na lang kung gaano karami mga sangkay na ang naka-highlight po dyan, balikatan exercise ng French or France, America, Philippines. But may mga ipapadala po pong mga sundalo sa balikatan exercise dyan. Andyan yung Germany, Brunei, Canada, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, at Vietnam. Yang Vietnam, mga sangkay, may claim din po yan dyan sa West Philippine Sea. Parang China po, napakalawak din po ng claim nila. Sakop din po, abot din po yung EEZ ng Pilipinas. Pero ang tanong dito, bakit hindi maingay yung Vietnam? Kasi yung Vietnam, mga sangkay, tropa ng Pilipinas, at may sarili po tayong nakikipag-usap ng matino. Ang China kasi hindi ganun. Nakikipag-usap, pero pagdating po sa actual na nangyayari, hindi po nasusunod. Abusado, kumbaga. Niloloko tayo. Itong Vietnam, hindi. Actually, ang Vietnam pa nga may pinakamaraming nakuha dyan, mga sangkay, sa West Philippine Sea.
Pero, hindi na po sakop ng tinatawag nating EEZ. Okay? Wala. Sila ang nakaunang makapwesto eh. Ngayon mga sangkay, Vietnam, kasama po dyan sa claimant, pero kakampi na ngayon ng Pilipinas, di ba? Oh. Bahagi ng balikatan ang isang exercise para i-recapture ang isang isla ng Pilipinas na kunwari po ay nasakop na ng kalaban. At ang culmination ay gaya nung nakaraang taon sa Balikatan 2023. Ang tawag po dito ay SINK-X o Sinking Exercise, kung saan palulubugin ng dalawang pwersa ang isang mock enemy ship. Nung nakaraang 2023 Balikatan, ito po ang pinalubog ang decommissioned Navy corvette na BRP Pangasinan. At ito ang video na inilabas ng Navy sa pagpapasabog ng BRP Pangasinan gamit ang mga bagong F-35 fighter jets ng US. Yun lang sa Balikatan 2024, ang papalubugin naman nila ngayon ay yung kaisa-isang decommissioned Philippine Navy ship na made in China. Ang BRP Lake Caliraya ay isang dating Navy tanker. Pero bago po yon, isa itong barko ng Philippine National Oil Company Shipping and Transport Corporation na binuo sa Taizu Zhongxing Shipyard sa China. Okay. Binigay ito sa Philippine Navy taong 2014, pero hindi rin nagtagal dahil maraming mechanical at electrical problems. Coincidence lamang daw po naman na made in China itong papalubugin ngayon. Gayun pa man, hindi masaya ang China sa paparating na Balikatan 2024. Okay, so kayo mga sangkay, ano ang inyong opinion tungkol dyan? Tingin nyo ba, sa madadaanan po ng Pilipinas, madadaanan ng Pilipinas yung China eh. Itong tatlong mga bansa. Pero, tatlong mga bansa, kasama po yung mga napakaraming backup na mga sundalo na mag-o-observe. Ba't ibang mga bansa po yun? Anong inyong opinion tungkol dyan? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po. Paki-subscribe po itong Sangkay Dyan. Sangkay Revelation. Makikita nyo rin po yun sa screen. Click nyo po yung subscribe, i-click ang bell. At i-click nyo po yung all. So, kung na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.